John 1:12, it says, the first book of John, it says, "Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Datapwat ang lahat sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid baga, mga nagsisimpalataya sa Kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po kayo umupo, sabihin niyo sa ating katabi, mga kapatid, God is great and He is worthy to be praised. Kayo po makakaupo na, mga kapatid. Welcome, mga kapatid, sa tahanan ng ating Panginoon. Ito pong binasa nating sitas, mga kapatid, kung kayo po'y bago sa Panginoon, sinasabi ng mga sitas na aking binasa, welcome sa pamilya ng Panginoon. Welcome to the family of God. If you are a believer, if you repent of your sins, get baptized in Jesus' name, receive His Spirit, and believe in the one name of God, you are given the power or the authority to become children of God. Ephesians 5:1 says that we have to follow our God na gaya ng anak na minamahal, na tayo'y anak ng Ama. Kaya sa atin daw po siyang gayahin at sundin. As God is known as Father of creation, bakit tinatawag na Ama ang Diyos? Isa pong dahilan, siya po ang lumikha ng lahat. Ama ng paglikha. The God of creation. Bakit siya tinawag na Ama? Anak po niya ang bansang Israel. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Israel's father is God Almighty. At dito po sa ating sitas na binasa, yet He is God, the Father of all believers. Pag tayo raw po ay naging mananampalataya at sumusunod sa Lord, siya po ang ating Diyos Ama, our Heavenly Father. Hallelujah. A hand clap of praise to our Heavenly Father. Church, sa Tagalog po, sinabi dito, Juan 1:12, datapwat ang lahat sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid baga, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. So meron pong basis para mo tawaging Ama ang Diyos, kailangan ikaw ay sumasampalataya na sa Kanyang pangalan. Book of Acts 2:38, kung ito po inyong naranasan, ito po ang pamamaraan kung paano tayo makapasok sa kaharian ng Lord. Pagsisisi. Pagpapabautismo sa pangalan ni Jesus at pagtanggap ng Kanyang Espiritu Santo. Ang pagsisisi ay kamatayan. Ang pagpapabautismo ay pagkalibing or burial. At pag yung tanggap ng Holy Spirit mula sa Panginoon, ito po'y muling pagkabuhay na namang muli. Mabuting balita. Jesus died, Jesus was buried, and He rose again. Hindi po ito basta-basta ginawa nating pamamaraan para sabihin para kayo matawag na born again, ito gawin natin. Ito po yung nakasaad sa Biblia. Na tinanong nung tao matapos sila maantig sa spirito nila, sa kanilang kaluluwa, ano bang gagawin namin para makipag-ayos sa Diyos? At yan po ang sinabi ni Peter, repent, be baptized in Jesus' name, and receive the Holy Spirit. At mga kapatid, kung tatanungin mo naman ako, bakit kailangan bautismo sa pangalan ni Jesus at hindi bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Ginawa po ng mga alagad yung inutos ng Lord sa Matthew 28:19.
At yung kanilang isinagawa, yung inutos, Acts 2:38 po ang kinalabasan. Nung sila'y nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ang completion ng utos na yon ay baptism in Jesus' name. Palakpak sa Panginoon. Hindi naman pwedeng ibahin ng mga alagad ang utos ni Kristo. Sumunod lang po sila sa utos at yung ginawa nilang kautusan ng Panginoon ay baptism in Jesus' name. Kaya ako'y nagtataka bakit napakarami pa akong churches nakikita sa mga internet, mga kapatid, sa kanilang mga services, they baptize in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Asan ang pangalan doon? Kailangan maging malinaw po kung tayo po'y tunay na mananampalataya ng Lord at tatawagin natin ng Ama, na Ama natin, mga kapatid, Heavenly Father, kailangan kilala natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi po, mga kapatid, in books of Acts 2:38 or next verse, mga kapatid, also in Acts 4:12, that there is no salvation in any other. Wala na pong kaligtasan sa ibang pamamaraan. Kung hindi, nag-iisang pangalan lang na binigay sa ilalim ng lupa, walang iba kundi pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon. Palapakan muna natin ang ating Diyos. So sa makatwid, mga kapatid, ang pinakilalang pangalan ng Diyos, Heavenly Father natin, ay Jesucristo. Doon po siya nakilala. Sino ba ang Diyos na naging tao? Isang Diyos lang ang naging tao. Ayon sa Biblia, 1 Timothy 3:16, God manifests in the flesh. Isang Diyos lang naging tao. Sino po ito? Si Jesucristo. Hindi po ang Diyos Ama naging tao at yung pangalawang persona si Kristo naging tao rin. Maguguluhan na po, mga kapatid, ang mga nakikinig nun. Isa lang Diyos. Because of all of the Christians, mga kapatid, they claim to be monotheistic. Naniniwala sila sa iisang Diyos. Kaya hindi nila pwedeng ipangaral na yung Diyos Ama may pinadalang anak at yung anak naman may pinadala ring Diyos na Holy Spirit. Nakuha nyo? If the Father sends the Son is inferior definitely. But the Son who is inferior, logically, pinadala niya yung Holy Spirit. Ay mas maliit pa sa kay Kristo yung Holy Spirit. Kaya ganun po ang ibig sabihin kung paniniwalaan natin yung atin na pong naririnig madalas. Kailangan bumalik tayo sa Biblia. Go back to what the Bible says. Sino ang Diyos? Siya ang Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, Creator, naging tao. Isang Diyos, naging tao. Pangalan Jesucristo. Kaya marami nagsasalita, nagmamarunong sinasabi, "Oy, kung si Jesus ay yung Ama, ay bakit kinakausap niya yung sarili niya? Ay bakit hindi niya tatawaging Ama ang Diyos? Naging tao siya. At siya bilang ehemplo natin, kailangan siya ay makitaan nating nananalangin sa Diyos. Kaya niya tinawag nga Ama ang Diyos. Israelita po si Kristo. Narinig niyo ko? Si Kristo nung siya naging nakatawang tao, dumaan siya sa sinapupunan ni Maria, Israelita siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa makatwid, ang Ama ng bansang Israel, ang Diyos. Kaya kailangan tawagin niya. At tinatawag niya yung kanyang sarili. Kung naintindihan natin yung sinabi ng Biblia, hindi ka magtatanong ng ganyan. Kasi ang kalagayan nila ang magkahiwalay. Yung tao at ang Diyos magkahiwalay. Diyos ng paglikha. Naging tao para tayo tubusin. Pero dun sa bandang huli, bumalik siya bilang Espiritu Santo. Isa lang po ito na kumilos. Sa iba, mga kapatid, hinati nila. Kaya nakalulungkot. Bagamat mayroon rin po silang pangalang Jesus Christ sa kanilang mga altar, sana po
all in na lang nila ibigay lahat kay Kristo. Ang Bible po, sasabihin ko sa inyo, hindi makukumpleto kung wala si Hesukristo. From the Old Testament to the New Testament, ang pinag-uusapan dyan, even in Revelation, Jesus Christ. Kaya hindi ko masisisi ang mga tao kung tayo sumasamba sa Lord na parang walang katapusan ng ating pagsamba sa Kanya. Kasi siya talaga, yung pangalan na yan, ang pangalan ng ating Diyos na pinahayag sa lahat. Ang pangalan na higit na mataas pa. The name above every name. Jesus. I tell you mga kapatid, nagtanong yung mga tao, John 2, John 1 kanina, John 2, abante tayo ng konti. Sabi ni Jesus, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Ang sabi ng mga nandoon, 46 years, pinagtulungan namin ito ipatayo. Sasabihin mo, 3 araw lang, gigibain mo. 3 araw, gigibain mo tapos itatayo mo uli. Paano mo magagawa yun? Sa amin nga, 46 years. Ang sabi ni Kristo, ang pinapahiwatig niyang sinasabi niyang itatayo niya at bubuhayin niya yung katawan niya. Basahin natin mga kapatid yung sinabi sa John 2:22. Ano po yung sinabi rito? Yung mga alagad ba ng Lord naligaw? Nagduda ba sila? Sila ba mga kapatid na labuan? Ano itong sinasabi ni Hesukristo? Napakalabo, hindi namin maunawaan. Basahin po natin yung sumunod na verse dito sa John 2:22. Nang magbangon ng maguli nga siya sa mga patay, nung nag-resurrect ang Lord, ay naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salita na sinabi ni Jesus. So, maaga pa mga kapatid, sinabi na ito ni Jesus. Hindi na agad-agad na unawaan ng mga alagad. But when they remembered that once upon a time, Jesus mentioned about this destroying of the temple, which meant His body dying on the cross, being buried, and in 3 days, it was raised up. Majority of verses in the Bible says, God raised up Jesus from the dead. And yet in this chapter in John, solitary, iisa lang po ito, pero this holds the key para maunawaan natin kung sino si Kristo. Siya ang Diyos na buhay, na naging tao, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, and we give all the glory and thanks to Him. Praise God. So mabalik tayo mga kapatid. Hallelujah. Para i-set lang natin yung table na pag sinabi nating Father, hindi ito unang persona. Nakuha nyo? Sa iba, unang persona yon. Hiwalay kay Kristo, pangalawang persona eh. Sino ba mga kapatid sa atin, sa Olympics, gusto mo, sasama ako sa Olympics, silver ang tutumbukin ko. Walang ganun, di ba? Gusto mo ginto. Pero dito mga kapatid, kung ipipila mo yung pagka-Diyos sa ibang mga Kristiyano, ang nasa number 1, ang Diyos Ama. Second place, si Jesus. At meron pang third placer, may bronze medalist, Holy Spirit. First person, second person, third person. Pero sa totoo lang, mga kapatid, wala pong minention ang Biblia sa mga persona na ganyan. Kasi ang sabi lang dito, I and my Father are one. Hindi pinag-isa, nagkaisa, sila'y iisa. Oh, praise the Lord. Kaya, yung pagtawag natin sa Diyos Ama, in the name of Jesus, isa lang sila. Hindi sila nagkakahiwalay. Wala kang problema na magpe-worship ka sa Father,
Magwo-worship ka sa Son, tapos mamaya sa Spirit, sa Holy Spirit ka magwo-worship. Hindi. Pag winworship mo si Jesus, na-worship mo na lahat. Sila. Church, I tell you, Christians are children of God. Anak raw tayo ng Panginoon, lalo na kung tayo sumampalataya sa Kanya. At sabi po rito mga kapatid, of course, doon po sa binasa natin sa 1 John, doon rin po nagsimula yung sinabing the Word, in the beginning was the Word and the Word was God. Tapos sa verse 14, the Word became flesh. Yung salita ng Diyos, naging tao. Now, ito po mga kapatid na ating pong magandang makuha. Christians are children of God. Now, that family connection brings with it a lot of responsibility. Kung tayo nga'y anak ng Panginoon, children of God, meron tayong responsibility. Meron tayong mga kapatid na mga tungkulin, and this is called disciplines. Church, I tell you, in order for a child of God to mature, in order for us to grow, in order for us to graduate from grade 1 level Christianity to second level and tataas tayo mga kapatid, kailangan yung discipline ginagawa natin. Ito po yung automatic na ginagawa ng Kristiyano kasi siya ay anak ng Panginoon. Number 1, prayer. Kailangan tayo ay nagpe-pray sa Panginoon. The Bible speak to us, God speak to us, but when we speak to Him, it is through prayer. At yung prayer natin, wag naman puro self-centered ang prayer. Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan. Kung hindi kailangan theocentric prayer, Lord, ano pong will mo? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. When we pray, kailangan theocentric prayer. But kasama sa discipline. Itong discipline, ito yung self-discipline na ginagawa mo na automatiko kasi anak ka na ng Panginoon. Pangalawa, of course, is together with prayer is worship and praise. Pinupuri mo ang Panginoon, sinasamba mo hindi lang sa church. Kung hindi araw-araw ay tayo'y nagsasambat at nagpupuri sa Panginoon. Pangalawa, pananampalataya. Have faith in the Lord. And we have faith because of grace. Yan ang tatandaan nyo. Hindi po tayo linigtas ng Lord na dahil gusto natin. May biyaya siyang ipiniabot sa atin. Kaya tayo ay, kumbaga siya nagbukas ng pintuan para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Kaya tayo nakapagsisi, nakapagpabautismo, tumanggap ng Holy Spirit. Dahil sa atin, hindi po. Siya ang gumawa ng paraan. Biyaya po ang tawag doon. Hallelujah! Praise God! Kaya nga sabi ng awit, hinabol ako ng iyong pag-ibig. At totoo po yan. Minahal niya tayo na hindi na dapat mahalin. God loved the unlovable. Tayong makasalanan, minahal niya pa rin. He saw something in us that He became a man to one day die for our sins, get buried, and in 3 days rise again. That our faith remains alive. Get fed with the word of the Lord. Pakainin mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Of course, you can hear the word of God in preaching, in fellowship, in church. That's why it's very important for believers such as yourself to always come and congregate, even just once a week, to worship the Lord in spirit and in truth. Hindi lang personal o isa lang o virtual. Kasi pwede natin gawin yan sa labas sa ibang araw. Pero there came a time na talagang kailangan tayo ng mga mananampalataya ay nagtitipon para sambahin at purihin ang Panginoon. Dahil may fellowship yon. Tayo ay umaamin sa Lord, Lord, without your grace, wala po kami lahat dito. Hindi po yan solo flight. Ito po'y group, united effort na pagtitipon at pagpupuri at pasasalamat sa Kanya.
Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Kasi pamilya na nga eh. Now, sa pamilya mga kapatid, di ba meron purong pagka-anak, kamuka. Tapos pagka kunwari merong pinakitang picture, anak raw nila, bakit ganun yung kulay? Hindi, nagtatanong, di ba? Kasi kailangan may resemblance. Kung anak mo nga yan, dapat may resemblance. Kaya ganun rin po sa atin. Kung tayo nga ay anak ng Lord, kailangan we resemble our Father. Merong hawig. At nandoon na nga yung nagpe-pray tayo sa Kanya. Tayo po ay may pananampalataya. Tayo po ay nakikinig at sumusunod sa salita niya. We evangelize, nagdadala tayo ng kaluluwa. Kung paano tayo niligtas ng Lord, saan ba tayo nasumpungan ng Lord. Di ba pag naisip natin yon, tayo ay nagiging grateful sa Panginoon. Lord, hindi ko akalain na ako'y iligtas mo sa nangyari na sa aking buhay. And yet the Lord made the way para ikaw makakilala sa Kanya at maligtas pa. So, discipleship. Kailangan po tayo po ay dadaan sa mga pag-aaral ng Bible, ng salita ng Diyos. Ang evangelism po ay para sa mga taong wala sa church. Pero sinasabi mo sa kanila, they need the Lord. They need to be saved. Ang ministry sa church, yung mga taong nasa church, yan ang pinaglilingkuran natin. Yan po ang ministry na tinatawag. So itong disciplines na to, kailangan ginagawa natin para tayo ay lalago. Maraming Kristiyano, they call God their Father, but they don't have the discipline. And when things go bad, they blame others. When in fact, hindi lang nila ginawa yung dapat nilang ginawa on their own. So they will grow strong, vibrant, alive in the family of God. Kaya nga po, disciplines. Kaya kailangan ginagawa po natin yan. Pastor, hindi mo pinapaalala sa amin. O ngayon, sinasabi ko sa inyo, kailangan po ang mga disciplines ginagawa natin. Hindi pwedeng marinig natin na kayo ang may kulang, samantalang tayo yung nagkukulang. Let's pray. Hallelujah. Let's have faith. Let's read the Bible. Let's be fed with the word of the Lord. Let's evangelize and let's be a disciple. Palapakan po natin ang ating Panginoon. As a child of God, we examine the way we act. Do we resemble our God the Father? May hawig ba tayo sa Kanya? So kailangan, susuriin mo, paano ba ako kumilos? Paano ba ako mag-isip? How do I think? How do I treat others? Paano ko sila tratuhin? Hawig ba sa Diyos Ama? The way we spend our time. Alam nyo mga kapatid, it's a challenge. Lalo na mga kapatid, pag natutuwa ka dun sa sa pag-surf sa internet. And sometimes mga kapatid, if we're not careful, nauubos yung oras kaka-surf. Kasi alam po nung inyong cellphone, computer generated po, yung may algorithm na parang, gusto nito yung history. So ang i-feed ng computer dun sa cellphone nyo na sinesurf nyo, yung hilig ninyo. Mahilig to sa sports, mahilig sa ganun. Bigay naman ng bigay, interesado ka. Ito, gusto niya yung Korean novela. Sabi nga nung aking narinig nagsalita, alam mo itong kotse na to, ang daming bumibili sa Pilipinas, hindi naman maganda. Bakit binibili? Drinave nung artista sa Korean novela Nakaka-influence, nakakaubos ng oras, sayang. Galit na ba po kayo dahil nagsasabi lang ako ng totoo? Sana hindi naman, no? Have I become your enemy because I tell you the truth? Mga kapatid, minsan, hindi nyo mahal ang pastor Kasi ito yung pastor na yan, hindi ko mamahalin yan. Palagi ako pinapatamaan. At least hagingan man lang.
tumbok eh. Kaya mahirap kong mahalin yan, pastor na yan. Ay bakit pa tayo nakinig ng salita ng Diyos kung puro haging lang, mga kapatid? Palakpak sa Panginoon. Trabaho ko po ito eh. Paalalahanan po kayo. Pero sana mahalin niyo pa rin ako kahit ganyan. Palakpak muli sa ating Panginoon. Parang hina. Alam nyo mga kapatid, pag ganyang kahina palakpak nyo, baka sobra lang lamig ang aircon. Patayin na lang natin ang aircon kasi wala kayong gana pumalakpak. Biro lang po. Biro lang po. Lumakas ng bahagya, no? Isa pa ulit, isa pa palakpak. Wala na to. Pag ganyang kalakas na may palakpakan, hindi na natin papatayin yung aircon hanggang hapon. Praise the Lord. Church, I tell you, the way we spend our time reflects our resemblance to our God, kung meron man. So, we have to make sure that everything we do brings glory to our Father in heaven. Bakit ko sinabi? Kailangan isipin, kailangan natin suriin ang ating ginagawa, pag-spend natin sa panahon. Kasi we are children of God. Naniwala na tayo kay God, so we are expected to resemble Him. Ang sabi pa nga, to them who receive the Lord, ang sabi ay, you are a new creature. Old things have passed away. Lumipas na yung mga bisyo, yung mga kasalanan, yung mga pagiging bugnutin, yung pagiging sumpungin. Binago na ng Lord, bago ka na. At kaya, pagpatuloy po natin to. Kasi dapat we resemble our Father in heaven. After all, we are His children. And whatever we do should glorify our God. Kaya natutuwa ako mga kapatid when I hear someone promoted, someone receive a commendation from their boss, maganda ang trabaho nila, ito naman, na-promote na naman, tapos yung isa sold, yung isa naman, ganito, ganito. Ang gaganda mga kapatid, tapos merong mga recognition na binibigay sa mga teacher, estudyante, gumagraduate. Of course, we congratulate our graduates. Praise God. Meron ba mga graduates dito? Nasa itaas yata yung iba. We congratulate our 2024 graduates. Kasama si Prinsipe, no? Si Prince kasama. Praise God. Alam niyo yung palakpak natin kahit di pa natin minimension cum laude or what, yung palakpak natin malakas, di ba? Malakas. Isa pa nga uli. Yan. So, yung recognition maganda, it gives glory to God. No? Binibigay natin yung glory sa Panginoon. Minsan natutukso tayo, sasabihin natin, ang galing natin, matalino tayo, royal blood, etc. No. We give back the glory to God. When you do something great or good, nagbalik ka ng bagay na, this is not ordinary mga kapatid. Dapat ordinary, pero sa panahon ngayon, anong balik-balik yan? Bulsa, ano yung finders, keepers na yan? You do these things, it is done in the name of the Lord. Because you are a child of God. Being a child of God brings countless privileges. Ayun ang maganda eh. Pag tayo anak ng Lord, hindi naman responsibility lang, puro tayo gawa ng gawa. Hindi, may pribilehyo rin na binibigay ang Panginoon sa atin. In fact, ang sabi po rito, He is our faithful companion na who will never leave us nor forsake us. In the book of Psalms 23 verse 4, even King David wrote, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Hindi mo ko iiwanan, ikaw ay palagi kong kasama. Are you a child of God? You are saved in the hands of our God. Because He's always with you. Even though you feel you're alone, God
is in your midst. Nasa kalagitnaan natin ang ating Diyos Ama. He is by our side. Hallelujah. As children of God, mga kapatid, we have a perfect guidance counselor. Meron pong tagapayo ng gabay sa atin. Ginagabayan tayo, pinapayuhan tayo. Lalo na sa panahon natin ngayon, He is in us through the Holy Spirit. Pinapayuhan niya tayo. Kinakausap niya tayo. In fact, mga kapatid, I just remember, hindi niyo ba alam, of course, narinig niyo na we are created in the image of God. Tayo'y nilikha ng Panginoon sa Kanyang wangis at anyo. Palakpak. Kaya kahit hindi ka mananampalataya, galit ka sa mali. Nakapagtataka, no? Hindi ka naman pa mananampalataya, bakit yung kinakawawa, nakikisimpatya ka? Inhustisya yan, hindi tama yan. Galit ka sa mali. May konsyensya ka. Ano yan? May binigay na ang Diyos sa iyo. Kahit hindi ka pa anak ng Diyos. Kung ikay Kristiyano, may banal na spirito, di lalo na. Ang tindi ng iyong konsensya, ang lalim. Kasi ang banal na spirito sumasa atin na. Right? Bakit yung mga tao na hindi naman talaga mananampalataya, makalikhain din. Ang galing magdibuho, ang galing mag-sculpture, ang galing gumawa ng mga disenyo. Ang ganda ng disenyo, mga kapatid, sa mga electrical plants, etc. Ang ganda. Pastor, mabilis na lang yan, up lang yan. Kung di ka na marunong anong up ang sinasabi mo, kailangan may marunong ka rin. Creative. Saan ang galing? Sa Diyos Ama na lumikha ng lahat. Lahat. May pinanggalingan. Kaya iba ka, kapatid. Huwag mong ipaparehas yung sarili mo, sabihin pare-pareho lang tayo, naghihirap. Hindi. Anak ka ng Panginoon. You are a believer. Hindi ka basta-basta. You have a private, perfect guidance counselor. Woo! Praise the name of the Lord. You are created in the image of God. Naalala ko na naman, sabi ng iba nating kaibigan, Elder Jerry. Lalangin natin. Hindi man dami. At least 3 sila. Sabi dito, lalangin natin ang tao. Natin. Marami silang gagawa. Hindi lang isa. Pero yung next verse, basahin natin. Anong sinabi ron? At nilalang niya ang tao. Nilalang niya sila. Babae, lalaki at babae. Sinong lumikha? Isa lang. Isa lang. May kinausap ang Diyos na iisa. Lalangin natin. Nung lalalangin na, nilalang niya. Ayun. Singular. Alam niyo singular? Is, isa lang. Kunwari, o-order ka, mga kapatid, ng isang order. Inasal. Isang order nga. Binigyan ka ng 3. Tatanggapin mo. Ako hindi ko tatanggapin. Isa lang in order ko eh. Itong bahay ko, 1 million. Binigyan ka 3 million. Nasa iyo kung tatanggapin mo. Mayaman yung nagbigay eh. Parang sige, gustong-gusto ko kasi itong bahay mo eh. Ang punto ron, pag 1 million, 1 million. Kasi yun ang pinag-usapan eh. Pag sinabi ng Bible, isa, huwag tayong magmarunong. Sabihin natin, 3, 2. Pag sinabi, isa. Isa yung lumalang, isa yung Diyos, isa lang siya. Huwag nating dagdagan. As children, mga kapatid of God, we have a perfect guidance counselor. Ganda, no? Kahit na hindi ka pa talaga tunay na mananampalataya, galit ka sa mali, may konsyensya ka, malikhain ka, may konsyensya ka pa rin.
Parang there is that God part in you. Now you are a Christian, He knows about your skills and gifts. Kasi siya nga ang Diyos na lumikha sa atin, alam niya lahat yung ating galing, kakayanan. Kaya isuko lang natin sa ating Panginoon yung ating kaalaman at mas didiscover pa natin yung iba pa nating alam na alam naman natin pala na we are not yet conscious about. Basta ibigay mo lang sa Lord at sabihin mo, Panginoon, ako'y gagamitin mo sa iyong gawain, use me. And you will be used of God. Siya ang magre-reveal sa iyo, anak, kaya mo yan. Kasi binigay ko yung gift sa iyo para ang aking kaharian lumago. Counselor, mighty God, everlasting Father. We have an opportunity to even be more like Him in the way we act, the way we think, and the way we treat others. We can choose to play up our resemblance by following His instruction. So, paano tayo mapapalapit, mga kapatid, sa resembling our God the Father? Yung para ma-resemble o makahawig natin ang ating Panginoon. Yung pakikinggan natin yung sinasabi niya, yung instruction niya. Kasi kung ayaw mo namang sumunod, pwede naman, ayon sa kagustuhan mo, may consequence. Pero kapag ikaw na nasunod sa salita ng Lord, maganda. Kasi you will resemble the Lord. Sumusunod ka kasi sa Kanya, nasusunod mo yung will niya, you become more like Him. Kaya nga sabi, you become Christ-like. Alam niyo, hindi ko sinasabi kailangan maging perfect tayo. Wala pong talaga maging perfect eh. Only God is holy. Talaga na walang kasalanan. Tayo naging perfecto because of grace. Dahil sa biyaya. Nagkakasala ka ng ganito kalaki, ang biyaya higit pa rin mas malaki sa kasalanan iyong ginagawa. Ganong katindi ang biyaya. Pero wag ka. Hindi ibig sabihin mas malaki ang biyaya sa kasalanan iyong ginagawa. Lalo ka naman magkakasala. Ang sabi nga ng Biblia, paanong ikay patay na sa kasalanan, gagawa't gagawa ka pa ng mga bagay na yan sa harap ng Panginoon. Wala ka na, pinatawad ka na, anak ka na lang, Lord. Hindi ka na masaya magkasala at magpapatuloy ka pa, intentional. Hindi mo magagawa yan. Kaya we cannot abuse grace. Kasi ang grace may hangganan pa rin. Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw magkakasala, alam mo na may mali yan. Dahil sa biyaya, hindi na po epekto ang biyaya niyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! God's plan, mga kapatid, or when people look at us, do they see our Heavenly Father? Sana makita nila ang Diyos sa ating buhay. May we never lose sight of what a privilege that is. Alam nyo, meron tayo dito, mga kapatid, he is working in one of the prestigious pharmaceutical company in the Philippines. Nagtatrabaho siya ron. And when you represent a prestigious company, very nakaka-proud. Di ba? Tapos lalo na, umaakyat pa yung posisyon. Meron tayong manager dito. I don't doubt, Sister Edna, baka palitan niya yung boss niya eh. Siya na yung papalit, no? Hindi ako magugulat. Sa anak ng Diyos, ganun eh. Pwede mangyari eh. Kita mo si Joseph. Diba? Walang naniniwala. Ako naniniwala, hindi kayo naniniwala. Hindi, maniwala tayo. Bakit? God is a God of impossibility. Tayo, possible ba? Ang Diyos, Diyos ng imposibilidad. Kaya siya Diyos, mga kapatid, nakahanga-hanga. God's plan for parents, mga kapatid, is to give their children love, guidance, discipline, and security.
Tayo mga kapatid, may matututunan tayo sa ating Diyos Ama na kayong mga magulang, tayong mga magulang, palalakihin natin ang ating mga anak na may takot sa Diyos. Kung sa atin silang pinapakain, iniingatan, binigbigyan ng bubungan sa ulunan at higaan na komportable para sa kanilang pagpapahinga, ay kailangan unahin ang kanilang kaluluwa. Train up a child in the way they should go. When they grow old, they will not depart from it. Tayo pong mga magulang, kailangan turuan natin ang ating mga anak maging makadiyos. At hindi natin iaasa sa ating Sunday school teacher, praise God, o sa mga teacher sa eskwelahan. Marami nagsasabi, bakit ako magtuturo na anak ko? Nagtatrabaho ako eh. No? Wala na akong oras dyan, kaya nga nagbabayad ako ng eskwelahan para yung mga teacher dyan, walang ginagawa, turuan yung aking anak. Ay, sino ito nagsasalita? Pinaaral niya yung kanya anak sa public. Walang bayad doon, sasabihin niya, di ba? Yes, may magagawa ang mga teacher. Pero unang teacher ng anak, magulang. Hindi kasi, kailangan natin marinig to. Kayo dyan, magiging magulang rin kayo. Kayong mga single dyan, simple-simple po kayo riyan, Meron na kayong mga kaibigan na papansin ko, Some of you have already some sort of arrangement. Meron kang girlfriend, may boyfriend, yung isa naman nililigawan mo, ikaw naman naliligawan, etc. There will come a time when the Lord gives you the go signal, you marry, maging parent ka rin. How will you lead your children? Unahin ang Panginoon. Kasi yung security needed. Pera, importante. Pero ang pinaka-importante, Diyos Ama, sa pangalang Hesukristo. Exodus 20:12, honor your father and mother so that you may live long in the land that the Lord will give to you. Galangin raw natin. Mas mataas pa saltang galang yung honor. Parangalan mo. Or, di ba? Ang iyong mga magulang, nanay at tatay. Pero marami magsasabi, paano ko paparangalan at respetuhin ang aking magulang? Some parents are untrustworthy. Hindi nakarapat dapat pagkatiwalaan itong magulang ko. Hindi ko na lang papangalanan kasi kahihiya. Kapareho ko ng pangalan yan. Kapamilya ko yan. Kaya tahimik lang. Internal na lang. Hindi ko mapagkatiwalaan ang sarili kong magulang. Some struggle with addiction. Yung magulang, mga kapatid, dumaan sa matinding pagsusubok ay gumagamit ng droga na hindi tama. Some seem to care only about themselves. May anak sila, pero tila ang buhay nila wala silang anak. Pinababayaan nila ang kanilang anak. Ang pangit pa, some pursue unhealthy lifestyle. Bisyo ng bababae, wala namang budget, bumagsak ang negosyo, pinabayaan ng pamilya. Hindi lang yun. Tinalikuran ng pamilya, iniwanan pa. So, ang tanong, paano ko rerespetuhin? How can I honor my parents if they are like that? I tell you, this does not overrule God's command. Hindi po napapawalang bisa dahil magaganda ang iyong dahilan para hindi muna respetuhin at bigay parangal ang iyong mga magulang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tuloy mo pa rin ang pagrerespeto dahil sila'y magulang pa rin natin. Magunaw man ang mundo, respetuhin natin sila. It doesn't overrule the command of the Lord. Yun ang sinabi ng Lord, yun ang gagawin natin. The fact that parents don't hold up to the end of the bargain does not mean
does not excuse children for holding up theirs. Alam mo nang baluktot ang magulang mo, susunod ka pa. Sasabihin mo, mas mahaba pa sungay ko sa aking mga magulang. Hihigitan ko pa. Hindi po ganun. Pinuputol po ng Lord, ng salita niya, ang pagpalala ng nangyayari sa paligid. Ganyang kabuti ang Panginoon. Gusto niyang ayusin ang ginulo ng tao. Gusto niyang patawarin yung mga kasalanan para yung taong nagkasala mabigyan ng pagkakataong magbago. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Church, I tell you, finally, as children of God, we have a place to live forever. Alam nyo, marami sa ating kapatiran dito, blines ng Lord sobra. Binigyan sila ng pabahay ng gobyerno. That's a blessing, right? Hindi po lahat ng tao nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Nabibigyan ng pabahay. Ang balita, 500 lang yata per month. Meron ng pabahay. Hindi po nakakabayad yung iba. Bakit ganun, ano? Pero dito sa ating pinag-usapan, wala nang problema. Pipila ka para bigyan ka ng bahay sa gobyerno, maghuhulog ka, or mahal na po ngayon, ha? Yung dito po sa Cedar, alam niyo po, kwadrado lang, milyon. Kamahal na ng bahay. Pero dito, mga kapatid, kalimutan niyo ang pagpo-provide ng building material sa langit. Bahala ang Diyos sa atin. Dahil sabi niya, kung tayo anak niya, meron tayong bahay, kapiling niya. Church, I tell you, finally, as children of God, we have a place to live forever. When our time on earth is over, God has a place for us in heaven with Him. Alam niyo, mga kapatid, ang malungkot sa funeral service, kung yung mamamatay o yung namatay doon na bangkay, never sinuko ang buhay kay Lord. Kasi itong mga pinag-usapan na children of God, hindi niya makukuha yung mga pangako para sa children of God. Kasi hindi naman siya sumampalataya, naniwala, nagsisi. Kaya isa po sa pinakamahirap na gawin na pangangaral, yung paano mo sasabihin sa mga kamag-anak na buhay pa, yung kapupuntahan nitong tao na namatay na walang Diyos. Mas mainam pa yung once upon a time, itong taong ito, sumuko sa Lord, siguro nang hina, hindi naka-church, pero patuloy pa rin naniwala, walang problema nung namatay, nasa kamay pa rin siya ng Panginoon. Pero paano kung mamamatay yung kaluluwa na walang Diyos? Hindi kilala ang ating Diyos Ama na naging tao sa pangalan ni Jesucristo. Church, I tell you, napakaganda na tayo, mga kapatid, handa, pagpatuloy nating tapat ang pagiging anak natin ng ating Diyos. Dear Lord Jesus, thank you for being a Heavenly Father to all of us. Thank you for giving us parental wisdom with your word. Help us as a family to exemplify the value and priorities that honor you. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na ang ating maging buhay honorable and gives glory to our Father in heaven.